good morning. Nandito tayo ngayon sa may lawang bato upang muling bisitahin ang isang PWD na si Lynette po, no, na matagal nating hindi nabalikan. Ito po ay dati nating pinupuntahan o natutulungan, nagbibigay tulong noong panahon ng pandemya. So ito po, muli natin balikan, kamustahin kung ano ang kanilang kalagayan ngayon. Okay, let's go! So nandito na tayo mga kaibigan, ano? At hatiran natin muli si Lynette ng kanyang wow, bumagsak na yung kanilang bahay. Ano po kasi yung Ayan, no? Bumagsak na. Ayan po yung dati ano pa to, buo pa siya. Nakatayo pa, ngayon bumagsak na po. Wow. yeah, malapit na nga po kami natagalan eh. O yun na nga, baka mamaya bumagsak na to. Sabi ng asawa ko, nako. Ito po si Lynette, isa po siyang PWD, ano? Isa po siyang PWDN po siya. Wow, ito na yung, ba't ganito na nangyari? Oh, ayan po. Ito yung kanilang tinitirahan. Ayan po, yan. Ayan po. Ito po. Diyos ko. Mas lumala pa pala yung inyong tirahan. Oh, wala na kayong lutuan din eh. Wala na kayong lutuan. Nasaan si Kuya? Ano po, nagkalaman po doon sa may pabahay. My God. Eh wala po kasi kayo pagkain pag hindi sa nagalaman. Oh. Tapos ako naman po, nag-extra lang din sa labas. Para po may makain ng po. Diyos ko. Ito, iniiwan ko po ito sa kapatid niya. Doon sa kanila po. May pumunta ba ditong ano, taga DSWD? Opo, nung nakaraan po. Kaya lang po, wala ako noon. Oh, anong sabi nila? Sabi nila po, babalik daw sila. Pero hindi pa ako nakabalik. Hindi pa po nakabalik. Okay. Oh, sige. Malay natin kung babalik pa sila. Sige. Okay po. Nabalik dito yun. Diyos ko. Nagulat ako dito sa tinitirahan nyo. Talagang ano na. Kaya nga, dito na po kayo sa Bumagsak na talaga, oh. Bumagsak na po. Ito po yung dati kong pinupuntahan nung panahon ng pandemic. So, hindi lang po ako nakabalik sa kanila kasi nga po naging busy ako, no. So, ayan. Diyos ko. Emil, hawak mo, Emil. Hawak mo ganyan. Okay. Ay, sabi ko si Lynette. Ano na, kumusta na? Pinakalimat ko. 5 piso lagi. Alam niyo mga kababayan na tuwing nakikita niya ako dito, 5 piso ang hinihingi. 5 piso. Ayun, ano pagkain dito, buksan mo. Ano yung pagkain? Marami kang pagkain dyan. Mabuti wala nang sakit si Kuya. Gumaling na. Magaling na. Nagaling po yung ano niya. Akala ko nga hindi na nagagalit. Saan? Malapit na kayo madaganan dito. Baka pag malakas ang ulan, ano na. Sabi ko nga sa asawa ko, bago magtagulan ayos niya ito ang bahay na to. Sabi, busy pang araw mo siya. Saan siya nagtrabaho ngayon si Kuya? Doon po sa pabahay. Eh, nagtatanim po siya ng ampalaya. Ay, nagpolo. Magkano isang araw niya binibigay? Hindi po, hindi po arawan yun. Ano yun? Pag kayo umali, tsaka po lang Ala? kapera. Pera yun. Lagi nga po walang gawin yung ano din eh. Kung hindi ako kumikita, wala kami kakain. Sa araw-araw. Dahil marabaho din yung anak ko. Ano ginagawa niyo ngayon? Wala Po, naglalaba po ako. Ganyan. lalaba. Extra ko nga, kahit ano po. Ito, sino mag-alaga sa kanya kayo dito? Yung ano niya po, yung kapatid niya isa. Si Mary. Ayun, dahil pagkain dyan, no? Wow, apekta. Apekta. Ikaw yung isa ma. Oo, sige. Bibili ako kasi Alam niyo siya, nakakatuwa ito si Lynette. Nakakatuwa siya kasi hindi mo lagi siyang masayahin. Masayahin po siya. Masayahin siya. Mo si James eh, nag-ibig ko ng bata eh. Wala dito kasi James eh. Doon sa labasan. Meron ka pa pagkain sa loob. May pagkain ka pa sa loob. Tingnan mo. May hindi pa tayo. Oo, marami ka pang pagkain sa loob. Wow, may hindi pa tayo man dami. Wow, may kape pa si mama. Wow, may biscuit ako ang dami. Wow, may pansin. Tuwang-tuwa siya, tuwa po. Dami sila si mama. Oh, meron pa doon sa loob. Meron pa ano dyan. Suka ako eh. Suka ako eh. Umakape Kaya daw lahat yan. Nagkakape ba kayo ng ganyan? Nagkakape ba kayo ng ganyan? Mamaya natin meron daw. May daw namin yung gared. Suka ako eh. Ano kinain mo? Tapusin ka. Huling punta ko rito, Saka natuwa. Ang dami pang tuloy.
Matagal na ako hindi nakabalik dito. 2 taon yata, no? Opo. 2 taon ko hindi nabalikan ito. Dahil nga po na busy tayo, so hindi na po nakabalik. So ano po ang nangyari, kaya ako sinabalikan kasi nga po biglang meron kasi akong listahan sa mga pinupuntahan ko. Nakita ko po siya, sabi ko balikan po itong tao ito, sabi ko. Kaya ko po binalikan siya ngayon. Bigyan pa ng sorry. Kaya, ano to? 5 piso. Oo, 5 lang. Naghingi ng 5 piso. Oo nga. May bigas kayo? Wala. Wala kayong bigas. Wow. Nag-almusal ka na, hindi pa? Hindi pa po eh. Hindi pa nag-almusal. Hindi pa rin siya nag-almusal, oh. Ay, hindi, meron kong gatas dyan, ah. Maggatas ka na lang. Nagatas tayo, ma. Oh. Ang muna lang, ito lang. Merong gatas yan, gatas yan. Ito yung anak yung lalaki. Tupla ka daw. Dalawa po yung anak kong lalaki. Nandiyan po sa labas. Mama dalawang taon. Di mama. Akala mo siya walang problema sa pag-iisip po, no? Kasi nga madaldal siya. Pero ano po, meron siyang talagang meron siyang problema sa pag-iisip. Kung papansin nyo, yung pananalita niya, medyo hindi normal. Pero napakadaldal po niya, kaya lagi siyang masayahin. Naalarma lang ako dito sa kanilang tinitirahan, Diyos ko. Talagang babagsak na talaga siya. Babagsak niya talaga. Kaya pag tumilos yung kami, dahan-dahan. Bumili muna kayo ng bigas niyo kasi wala akong dalang pera. Wala po akong dala, so nangyayari. Sabihin na lang akin to. Ibigay mo muna kayo mama, pambili ng bigas kasi 300 lang itong may bibigay ko. Ibigay mama muna tapos bibigyan ka mamaya, ha? Pambili mo ng bigas para meron kayong pagkain, ha? Bibili natin pagkain to. Kape na lang, ma. Oo nga. Oo, di ba may gatas? Magtimpla ka. Ay, ginagastos. Marunong ba bumili to? Hindi ko nung malabas yan eh. Ay, di lumalabas. Opo. Ito lang po. Dito lang po. Oh, di ba, mamaya pag may sukli bibigyan ko mamaya ng 5 piso, ha? Opo. No? Opo. Opo. Yun. At marami yan dyan, no? Para... Andito na nga. Huwag ka na Wala humingi. dito eh. Humingi lang dito mamaya, ha? Bibigyan kita dito mamaya. Bibig tayo ng bigas. Bibili mo ng bigas kasi pag walang bigas, walang pagkain, ha? Ipit ka sa Meron pa nga dito, meron pang biscuit yan malaki. Huwag ka mamaipit. Meron pa dito biscuit, hindi mo alam yan. Meron pa biscuit dito, oh. Ayan pa, Ito pa pala, oh. Beo. Wow, biskit dami. Di ba? Wow. Wow. Masaya na siya pag meron mga pagkain. Yun po. Kaya lamang po, siyempre, sa pagkain talaga medyo ano siya. Kailan naman ito kayo babalik? Ano po, hintay lang tayo ng ano kasi nga ito si Lynette kasi kasama na po siya sa Piso Mula sa Puso na ating programa. So isama na po natin siya kasi nga po hindi ko siya naisama kasi sa totoo lang medyo nawala sa isip ko siya kasi na matagal na panahon ko hindi siya nabalikan. So ano po, isama na natin siya sa Piso Mula sa Puso. 'Yun. Yun. Ano sasabihin mo na? Salamat. Maraming salamat po. Sabihin mo. Okay. Ipakita ko lang ulit yung kanilang tirahan dito mga kababayan. Ano? Baka sakali merong ayan no. Talagang ano siya oh, talagang babagsak na yan. Ayan, babagsak na po siya. Puntahan natin sa likod ang kanilang tirahan. So, nangangailangan sila ng yero o kaya mga tawag nito, yung mga pwede pangtungkod, yung mga kawayan, ganyan po. So, talagang babagsak na talaga siya, oh. Bagsak na siya. Hindi naman po ganito dati, hindi ganito dati. Buo pa siya. Medyo may konting katibayan. So, ngayon po. So, pagpasok mo dito sa loob, pag pumasok ka sa loob, ayan po. Ayan, boom. Ayan. Ito ang kanilang tinitira. Ayan. Ito ang kanilang sisilbi. Wala na yung ano nila, wala na yung pinakalagayan ng mga lagayan ng mga plato. Wala. Oo nga po eh. Wala na yung pinakakusina nila. O, ayan po. Alis ka. Oh, ayan po yung kanilang nagsisilbing tirahan, kwarto, pinaka-kwarto nila, ayan po, ayan. Lahat bumigay na talaga. Siguro pagka malakas ang hangin, talagang bibigay na po ito. So ito po ang naging problema sa ngayon. Diyos ko yan. Napakalit lamang kanilang ano, dito lang silang tutulog yan. Ayan yan. Ayan no. Butas, ayan. Ayan mga dingding nila, yung mga ano, sako.
kumot yung tinabing nila yan siguro para hindi lang mapasok ng malamig na hangin o kaya ulan yun. Diyos ko. Pwede mama kape tayo. Isa po ito sa pinaka nangangailangan ng tulong mga kababayan. Isa po ang pamilyang ito sa mga nangangailangan. So ako po ay nakikiusap, kumakatok sa mga mabubuting puso na handang tumulong at nagtitiwala po sa atin. So isang malaking pasasalamat sa lahat ng pwedeng magbigay ng konting tulong, piso-piso mula sa puso. Siguro po hindi po kawalan sa atin yun. So narito po, ayan, ipapakita ko muli ang kanilang tinitirahan. Yan. Okay. Sige po, hanggang sa muli. Kung sino po nagnanais tumulong at paki-message lamang po ako, no, para po maipaabot ang mga tulong na ibigay ng ating mga bukas palad ng mga kaibigan, mga kababayan, mga OFW. Muli po ako nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagtulong. Okay? Sige po, maraming salamat at hanggang sa muli.